Hi Karikap, ang Hana ay isang pelikulang puno ng aksyon at lalim na tumatalakay sa mga tema ng pagkakakilanlan, paghihiganti at ang halaga ng kaligtasan habang nagbibigay ng isang nakakaingganyong kwento na puno ng matitinding aksyon, kahangahangang biswal at mga makahulugang sandali ng pagmumuni-muni. Sinusundan ng pelikula ang kwento ni Hana, isang 16 na taong gulang na dalagitang pinalaki sa gitna ng Arctic wilderness ng kanyang ama, si Eric Heller. Hindi alam ni Hana, ang kanyang buhay ay hinubog ng isang mapanganib na sabwatan na nagtutulak sa kanya sa isang landas na pinag-iisa ang pisikal na kaligtasan at emosyonal na pagtuklas. Nagsimula ang pelikula sa liblib at maniyebeng kagubatan sa Hilagang Finland, kung saan hinahabol ni Hana ang isang usa gamit ang pana. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng kanyang husay sa pangangaso, lakas ng loob at determinasyon. I just missed your heart. Mga katangiang itinuro sa kanya ng kanyang ama, si Eric Heller. Mapapansin din ang kakaibang husay ng mag-ama sa pakikipaglaban. Sila ay nakatira sa isang simpleng kubo, puno ng mga aklat at kagamitan para sa pagsasanay na sumisimbolo sa kanilang simpleng pamumuhay at matinding paghahanda. Si Eric ay isang dating operatiba ng CIA at buong buhay ni Hana ay ginugol niya sa pagsasanay para sa isang natatanging misyon. Araw-araw sinasanay niya si Hana sa pakikipaglaban, paggamit ng mga armas at estratehiya. Bukod pa rito, tinuturuan niya ito ng iba't ibang mga wika bukod sa Ingles. Ipinaliliwanag ang mga panganib sa labas ng kanilang mundo. Bagamat malawak ang kaalaman ni Hana, wala siyang karanasan sa emosyonal o panlipunang aspeto ng buhay. Ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mundo ay nagmula lamang sa mga aklat, kaya't wala siyang kaalaman tungkol sa pakikisalamuha o kultura. Madalas na maisip ni Hana ang hindi nakagisnang ina. Habang tumatagal ay lalong lumalakas at tumitindi ang husay ni Hana dahil na rin sa kanyang determinasyon na linangin ang sarili upang makarating sa kabihasnan. Kaya't pilit niyang kinumbinsi ang ama na siya ay handa na. Isang araw ipinakita ni Eric kay Hana ang isang maliit na elektronikong aparato na kapag ito ay inactivate, magpapadala ito ng signal sa CIA, lalo na sa isang mapanganib na babaeng nagngangalang Marisa Wiegler. Binalaan ni Eric si Hana na kapag pinagana ang aparato, magwawakas ang kanilang tahimik na pamumuhay at kakaharapin nila ang mundo at mga panganib nito. Sa kabila ng kanyang kabataan at kakulangan ng karanasan, iginiit ni Hana na handa na siya. Come and find me. Pinagana ni Hana ang signal na umalerto kay Marisa Wiegler, isang mataas na opisyal ng CIA. Agad na natukoy ni Marisa ang panganib at siya mismo ang nangasiwa sa operasyon. Samantala ay naghanda na ang mag-ama. Iniutos kay Hana na magtungo sa Berlin at maghintay sa isang ligtas na lugar sa isang abandonadong amusement park. At sa katuluyang iniwan si Hana at ang kanilang tahanan. Nagpadala si Marisa ng isang grupo upang hulihin sina Eric at Hana. Pagpasok ng dalawang operatiba ay hindi na nakalabas ang mga ito at tanging si Hana lamang ang natagpuan nila sa loob ng kubo. Dinala si Hana sa isang lihim na pasilidad sa Morocco. Dito, unang napansin ni Hana ang mga kameras at makabagong teknolohiya kung saan kapansin-pansin ang kanyang talino. Habang iniimbestigahan, hiniling niyang makausap si Marisa Wiegler. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng dumating ay isang impostor na agent na ipinadala ni Marisa. Nang yakapin ni Hana ang inaakalang si Marisa ay nakaramdam ng panganib ang mga CIA at bago sila makaresponde ay pinilipit ni Hana ang leeg ng babae. Ginamit ni Hana ang kanyang husay upang makatakas na lubos na ikinagulat ni Marisa. Marahas na inatake ni Hana ang mga bantay at mga operatiba. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pakikipaglaban at talas ng isip. Sa kanyang mabilis ngunit kalmadong pagtakas ay nakuha niya ang record ng sarili mula sa isang laboratorio. Hanggang sa matagpuan ng babae ang daan palabas. Tumambad kay Hana ang lawak ng disyerto ng Morocco, ang kanyang unang tunay na pakikipagtagpo sa mundo sa labas ng kagubatan. Nais ni Marisa Wiegler na patayin si Hana dahil si Hana ang huling natitirang buhay na ebidensya ng isang lihim at hindi makataong eksperimento ng CIA upang lumikha ng mga taong may pinahusay na kakayahan, may pambihirang lakas, talino at nabawasang emosyon upang maging perpektong asasin o sundalo. Gayunpaman, naging kontrobersyal ang programa, inatasan si Marisa na i-shutdown ang programa at tapusin ang lahat ng test subjects kasama ang mga may kaugnayan dito upang maitago ang operasyon. Isa ang ina ni Hana sa mga napatay
Ngunit si Eric Heller, isang dating CIA agent na tumutol sa kawalang-awa ng programa, ay tumakas kasama ang sanggol na si Hannah. Sa pagtahak sa disyerto, unang beses na nakakilala si Hannah ng kabataan na tulad niya, ang magkapatid na Sophie at Miles. Sinimulan ni Hannah ang kanyang paglalakbay upang makarating sa Berlin. Bagamat nasisiyahan siya sa mga bagong tanawin, labis din siyang nalilito at naiilang. Unang beses niyang makita ang mga kotse, kuryente at musika na naglalantad sa kanyang inosente ngunit masusing pagmamasid sa mundo. Marunong din si Hannah ng wikang Arabic kaya't pinatuloy siya ng mabait na may-ari ng motel. Ngunit sobrang kalituhan ang hatid ng kanyang kainosentehan kaya't mabilis siyang umalis at muling nakaharap ang batang magkapatid. Noon niya nakilala ang British family na naglalakbay gamit ang kanilang camper van. Samantala, mas lalo namang nagiging desperado si Marisa sa paghahanap kay Hannah. Kumuha siya ng isang malupit na operatibang nagngangalang Isaacs upang hanapin at hulihin si Hannah. Did you turn out as you hoped? Better. Kinastigo ni Isaacs ang may-ari ng motel at nalaman na palihim na sumakay si Hannah sa camper van ng pamilyang nakilala patungo ng ferry terminal upang maglakbay sa Espanya. Ngunit di na nila inabutan ng pamilya kaya't pinaabangan at pinasundan ito sa isa pa niyang tauhan. Si Eric naman ay patuloy din sa kanyang paglalakbay patungo sa Berlin habang pinaghahanap ng mga tao ni Marisa. Inakala din ng lalaki na tagumpay na naisagawa ni Hannah ang misyon na pagpatay kay Marisa. Sa Espanya ay muling nagkita sina Hannah at Sophie at sa pamamagitan ni Sophie, naranasan ni Hannah ang karaniwang buhay ng isang teenager, pagsasaya, pag-aayos at pagkakaibigan. Ngunit ang mga sandaling ito ay puno ng kalituhan para sa dalagita. Dahil hindi niya ganap na maipahayag ang sarili, dahil sa kanyang killer instinct dala ng mahigpit na pagsasanay. Patuloy sina Isaac sa paghanap kay Hannah at ang panganib na yon ay agad na naramdaman ng dalagita. Sa mga oras na yon ay kinumpronta naman ni Marisa ang lola ni Hannah at nang walang makuhang impormasyon ay agad na iniligpit ito. Si Sophie na makulit at palabiro ay agad na gustuhan si Hannah sa kabila ng pagiging misteryosa nito. Nais ni Sophie na lubos na makilala si Hannah ngunit pinili ni Hannah na hindi sabihin ang lahat para na rin sa kaligtasan ni Sophie. Ang tangi niyang sinabi sa kaibigan ay may mga taong gustong manakit sa kanya at patungo siya sa isang amusement park sa Berlin, saka siya binigyan ni Sophie ng friendship bracelet bilang remembrance. Ang usapang iyon ay narinig lahat ng kapatid ni Sophie. Kinabukasan ay isinama at isinabay si Hannah ng pamilya patungo naman ng Lille sa France. Si Eric naman ay nakarating na sa Berlin kung saan nakaabang din ang mga tauhan ni Marisa. Matapos niyang patumbahin ang mga ito ay natuklasan niya na buhay pa pala si Marisa Wiegler. Agad nitong kinumpronta sa telepono ang babae at sa kanilang pag-uusap ay ikinabigla ng babae nang malamang naroon na pala si Eric sa kanyang kinaroroonan. Ngunit mabilis na kumilos si Marisa at umalis bago pa tuluyang makapasok si Eric. Sa paglalakbay ni Hannah patungong France ay napansin nito ang sasakyan ni Isaacs na nakasunod sa kanila mula pa noong sila ay umalis. Tila naligaw sa pagmamaneho ang nanay ni Sophie kaya't huminto ito saglit ngunit naramdaman na ni Hannah ang panganib. Ayaw nitong madamay ang pamilya kaya't mabilis itong tumakbo palabas ng sasakyan. Ang walang tigil na paghabol ni Isaacs at ng kanyang mga tauhan ay nagdadala ng matinding tensyon. Kaya't napilitan si Hannah na gamitin ang lahat ng kanyang kaalaman sa pakikipaglaban upang makaligtas. Ngunit sinundan sila ni Sophie at namasdan nito ang kakaibang bangis ni Hannah sa pakikipaglaban na nagdulot ng sobrang pagkalito. Pilit na iniligtas ni Hannah ang sarili hanggang sa tuluyang makatakas. Ngunit binihag nila Marisa at Isaacs ang nakilalang pamilya. Hindi sinabi ni Sophie ang kanyang mga nalalaman tungkol kay Hannah, pero natuklasan ni Marisa ang patutunguhan ni Hannah mula sa kapatid ni Sophie na si Miles. Nakarating si Hannah sa Berlin at tinungo ang abandonadong amusement park. Nakilala niya rito si Knepfler na isang magician at kaibigan ng kanyang ama. Iniabot nito sa kanya ang isang sulat mula kay Eric na naglalaman ng mga clues ng isang lugar. Ang araw na yon ay ang ika-16 na birthday ng dalaga, kaya't ipinagluto at inaliw siya ni Knepfler. Ngunit mabilis na nakasunod sina Marisa at Isaacs. Mabilis na nakapagtago si Hannah at natuklasan niya na ang babaeng naroon ay si Marisa Wiegler at hindi ang babaeng kanyang napatay sa pasilidad sa Morocco. Mabilis siyang tumakas ng magkaroon ng pagkakataon. Sa paghahanap ng kasagutan sa kanyang tunay na pagkatao ay natuklasan niya ang lugar na dapat niyang puntahan sa Heinzinger Block, kung saan pinatay ang kanyang lola at kung saan ito ang tirahan ng kanyang pumanaw na ina. Unti-unting nalaman ni Hannah ang tungkol sa kanyang nakaraan.
Natuklasan ni Hana na si Eric ay hindi niya tunay na ama at ipinanganak siya sa isang research facility sa Galinka, Poland. Ang kanyang ina ay nirecruit ni Eric mula sa abortion facility para sa programa. Ipinagtapat ni Eric na siya ay bahagi ng isang lihim na programa ng CIA na naglalayong lumikha ng mga sundalong may pinahusay na mga kakayahan. Si Hana ay isa sa mga produkto ng programang ito. Ngunit pinili ni Eric na tumakas kasama siya matapos ipag-utos ni Marisa ang pagpatay sa lahat ng mga kalahok, kabilang ang ina ni Hana. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding emosyon kay Hana. Napagtanto niyang siya ay isang likha at bahagi ng isang eksperimento at hindi isang karaniwang tao. Ang kanyang buhay, ang pagsasanay, ang misyon at ang paghihiganti, lahat ay bahagi ng isang plano na labas sa kanyang kontrol. Mabilis na pinatakas ni Eric si Hana at hinarap at nagpahabol sa mga tauhan ni Marisa. Sa pagtatanggol sa kanyang anak, isinakripisyo ni Eric ang kanyang sarili laban sa mga operatiba ni Marisa. Nakipagtuos ito at matagumpay na napatay ang isang tauhan at si Isaacs, ngunit hindi siya nakaligtas kay Marisa. Sa kanyang pagliligtas sa sarili ay muling narating ni Hana ang Wilhelm Grimm's house kung saan natagpuan niya ang bangkay ni Knepfler. Mabilis din siyang nasundan doon ni Marisa upang tuluyan siyang burahin sa mundo. Sa nalalapit na katapusan ng pelikula ay isang matinding habulan ang naganap sa abandonadong amusement park sa Berlin sa pagitan nina Marisa at Hana. Sa huli, hinarap ni Hana si Marisa sa isang madamdamin at brutal na tunggalian. Nakiusap si Hana na siya ay palayain na dahil ayaw na nitong makasakit pang muli ng sinuman. Pagtalikod ay binaril si Hana ni Marisa, ngunit agad din na nakapagpakawala ng counter ang dalagita. Bagamat sugatan ay hindi alintana ni Hana ang sakit na dulot ng pagkakabaril sa kanya ni Marisa. Bumaligtad ang mundo sa pagkakataong ito dahil si Marisa naman ang hinahabol ni Hana upang harapin ni Marisa ang mga resulta ng kanyang madilim na gawain. Nang makorner ay pinagtangkaan ni Marisa na barilin si Hana pero nawala ng balanse ang babae. Natalo ni Hana si Marisa, ngunit ang tagumpay ng kanyang misyon ay puno ng lungkot at kawalan dahil naiwan siya sa mundong kailangan niyang tuklasin na mag-isa. I just missed your heart. Ang Hana ay isang makapangyarihang pelikula na tumatalakay sa pagkakakilanlan, kalikasan laban sa edukasyon, at ang halaga ng paghihigante. Ito ay isang kakaibang kombinasyon ng aksyon, thriller, at kwento ng pagdadalaga na nagbibigay ng panibagong kulay sa assassin genre. Ang pelikula ay namumukod-tangi dahil sa natatanging pagsasama ng matitinding eksenang aksyon, emosyon, at kahangahangang visual storytelling. Ipinakita ni Ronan ang isang kahangahangang interpretasyon kay Hana, na balanseng na ilarawan ang pagiging marupok at matapang. Kahanga-hanga ang pagganap niya bilang isang teenager na naghahanap ng kanyang tunay na pagkatao sabay ng pagiging isang bihasang mamamatay tao. Si Kate Blanchett naman ay nakakatakot sa kanyang malamig at kalkuladong karakter. Sa sarili kong opinyon, ang Hana ay isang kapanapanabik na pelikula na namumukod-tangi sa kanyang genre. Bagamat may kaunting pagkukulang sa pacing at lalim ng karakter ng ibang tauhan, ang malikhaing pagkakagawa at magagaling na pagganap, ang malupit na soundtrack at magandang tema ay siyang dahilan upang ito ay iyong panoorin lalo kung ikaw ay tagahanga ng action dramas na may sustansya. Hanggang sa susunod mga ka-recap.